Bakit hindi mo enjoy ng pagkabata mo? Pwede ka mag-party. You're only 20 years old. O pwede kang magliwaliw muna sa buhay. Bakit negosyo naman ang pinagkakaabalahan mo in spite of ang mga kabataan ngayon ay naglilibang sa buhay? Mababaw na enjoyment para sa akin yun kasi ito yung mas masarap na enjoy eh. Nanggaling rin ako doon, tinry ko rin yun eh. Diba? So tinry ko na mag-enjoy sa gantong side which is nagbe-benefit rin ako. Ayoko kasi mag-enjoy na enjoy lang pero walang progress sa buhay ko. Tinry ko mag-enjoy in a way na magbe-benefit ako in the future. May matatanim akong pwede kong maani in the future. Tsaka yung enjoyment naman na sinasabi mo, boss, madali lang gawin yun in the future pag settled ka na eh, di ba? Madali lang balikan yung mga ganong trip eh. Madali na yun. Eh kung magsisimula ka ng ganong trip, mahirapan ka lalo sa future. Kung uunahin mo yun. Pwede mo naman kasi unahin yung work, which is business or school. Kasi in the future, kung deserve mo na, doon mo gawin lahat ng gusto mong ganun. For you, working hard right now is the best enjoyment. Yes, 5 years of pain for 60 years of pleasure, boss. Kesa na 5 years of pleasure for 60 years of pain. Very well said. Kung matatakot ka sa failure, kung malambot ang puso mo, kung mahina ka, magkakasakit ka lang pag nagnegosyo ka. So I suggest mag-empleyado ka na lang. Dapat tanggapin mo na sa sarili mo, along the way, magkakaroon ng pagsubok. Kahit may mentor ka pa, kahit perfect yung ginagawa mo, along the way, there will be failures. So if you are in that kind of situation right now, na may failure kang nai-experience ngayon, that doesn't mean na lahat ng gagawin mo is magiging failure. Hindi ibig sabihin ka. Part po siya ng proseso ng negosyo. Na nagising ka sa katotohanan na ito pala yung dapat kong gawin sa buhay ko. Na ganito pala yung tama. Naiintindihan mo. Because kung matatakot ka sa failure, hindi sa'yo ang pagninegosyo. Magtrabaho ka na lang ulit. Kung matatakot ka sa failure, kung malambot ang puso mo, kung mahina ka, magkakasakit ka lang pag nagnegosyo ka. So I suggest mag-empleyado ka na lang. Mag-OFW ka na lang. Kasi sa negosyo, definite yan. Along the way, magpupros ang landas nyo ng failure na yan. Kailangan magaling ka mangopya. Oh. Bakit ganun ang ugali mo na pag tuwing may gagawin ka, kahit mahina ka, end up, nagiging world class, nagiging excellent, nagiging top of the line? It's a copy business eh. Mangongopya ka sa mga taong may patunay na. Because yung mga taong yon, ang nakita natin yung finished product, how they end up. But I think there's so much to learn on how did they arrive. Yung process. Magaling ka na artista, magaling ka na politiko, magaling ka pa rin na negosyante. Hindi. Do you have any background about business? One, like you, having this content, teaching people, guiding them, sharing experience and some technical knowledge acquired by your guests and yourself, being seen and watched, you can learn. Yung sa akin naman, that time, wala namang mga Google eh. Yung mga kwento ng mga Bago ulit ang Never pangilaw. forget that. Of course. Papa ko lagi sinasabi sa akin, ako, Scott, huwag kang titiyati-yaya dyan. Alam mo, paggising mo, 4 na sulok pa rin itong bahay natin. Walang babago. So, sort of saying, if you keep staying inside the house, Walang mangyayari.